Vice President Sara Duterte. Masama loob. Sa puntong sadyang inisnab at pinaringgan pa ng First Lady. Grabe. Nasa frontline ng balitang yan. Mainit yan. Press na press. Pinaringgan ho ni F.L. Lisa Marcos, asawa ho ni Pangulong Marcos, pinaringgan. Bumanat na, parang bumitaw na ng lines. Nag-flip-flop na. Pasok. Tuloy. Si Maricel Halili. Mali yan eh. You crossed the line. Iyan ang sinabi ni First Lady Liza You crossed the line. matapos umanong tumawa si Vice President Sara Duterte nang minsan tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunyi, naglabas ng sama ng loob ang First Lady laban kay VP Sara. Nako po. Yes, I was always kind to her. Nako. Really nice naman eh. Yan na. Imagine former president calling bangag. Nako po. Nagsumbat na ho si Madam First Lady. Wow, you had 6 years. Why would you call bangag, di ba? So, and then... Well, Madam F.L. Lisa, konting lang. Hindi ho si VP Sara Duterte ang tumawag na bangag sa inyong asawa. Si Pangulong Duterte po. Kaya maintindihan natin kung si F.L. Lisa Marcos magagalit kay Pangulong Duterte. That is understandable, dahil masakit nga naman tawagin yung asawa mo ng bangag. Lalo na kung ito naku. Kaya tuloy. The camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. Mali yata yan, di ba? Ano sabi? Wow man? Wow man. Shala talaga ito si If there is one thing na napatunayan natin ngayon, etong si Madam Lisa ay talaga nga namang alta sa syudad. Yaman. Yaman. Mayaman. Iba siya. Ibang level ng mga lengguwaheng ginagamit ni Madam Lisa. You're getting sweldo from the government, di ba? You're supposed to... Sabi tuloy nitong isa, tama dito si Puto Maya Bakit si Inday Sara ang inaatake niya? Hindi naman si Inday Sara nagsabi ng bangag. Di ba? Tama. May punto. Correct. Be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan? Ang tinutukoy na rally ng First Lady ay ang prayer rally noong Enero na dinaluhanin ng VP Sara at kapatid ni PBBM na si Senadora Amy Marcos. sabi tuloy ni Drogon. Ano to? Sabi niya, sabi ng death knot. Wow, man. Si Drogon sabi niya, wow, pare. Wow, pare. Pare tayo sa ere. Easy. Masyado naman kayo Sino mas maganda, si Harleen o si F.L. Lisa? Walang ganyan. Huwag niyo dinadamay si Harleen. Talay. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Nakaw? Kinabukasan. Wala. Yung sinasabi ni Madam Lisa na pagkasabi ng presidenteng bangag, nagpandaw kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, nag-focus yung camera kay VP Sara Duterte. Tumawa. Ito ho yung video na lumabas sa lahat ng network kasi feed ho ito Feed ho ito na ibinigay sa lahat ng mga network. So, hindi totoo. Ilisin natin Protecting you, tapos gagawin mo yan? Ang tinutukoy na rally ng First Lady ay ang prayer rally noong... Wait. And then the camera panned on her, tumatawa. Then the camera pan on her. Ibig sabihin, pumaning. Gumaran. Pagtingin sa kanya, ang ingay nyo, naka-live ako. Tuloy. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, Nakita daw niya na nagpaning. Masakit yan. Mali yata yan, di ba? Parang you're getting sweldo from the government. You're getting sweldo from the government. Malupit talaga ito si Madam. You're getting sweldo from the government. You're supposed to be the alter ego. You're supposed to be the alter ego of the president. Naku.
Parang walang ganun sa konstitusyon na. Parang walang ganun sa konstitusyon. Ang nasa konstitusyon, ang alter ego ay yung mga sekretary. Although sekretary siya ng DepEd, still, hindi mo masasabing totaling alter ego kasi ang sinasabi niya alter ego is vice president, diba? Pwede ba natin masabi alter? Siguro kasi tama. Sige, tama na siya. Kasi nga unity team sila Yung sabihin isa. Yun siguro yung tinutukoy ni Madam Lisa. Unity team kasi sila Ibig sabihin, sila ho ay nagsama sa isang slate. Kaya siguro sinasabi niyang parang alter ego. Sige. Point accepted. Puto Maya, maraming salamat po sa mga nagpapakulay. Birthday daw ni Baby Jade. So lahat na magpapakulay mapupunta kay Baby Jade. Yan We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan? Ang tinutukoy na rally ng First Lady ay ang prayer rally noong Enero na tingnan nga nilaluhan natin. ni Sara at kapatid ni PBBM na si Senadora Amy Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ayan yun, no? Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Parang wala naman dyan yung sinasabi na na nagpaning. Ayan, wala Hindi naman Kinabukasan niyan, parang si wala Pangulong Bongbong Marcos para pumunta ng Vietnam sa departure ceremony. Hindi, alam mo, feeling ko, maganda pag-usapan nyo na lang to. This is a misunderstanding. Hindi naman siya pero baka merong mga bumulong-bulong sa kanya. Alam mo, Madam F.L. Lisa, kung ako sa'yo, huwag kang maniniwala sa bulong-bulong ni Thinking Pinoy kasi yan ang nagpapahamak. Marami na akong pinahamak si Thinking Pinoy kaya wag po kayong magpapaniwala dyan. Ayan meron na pakulay si KitKat. Salamat KitKat. Lahat na magpapakulay ngayon ibibigay natin kay Baby Jade. Okay? Lahat na magpapakulay ngayon. Thank you. Sina First Lady Liza at VP Sara. Inamin ng First Lady na sadyang inisnab niya si VP Sara noon. Tingnan mo Parinig din daw siya may parinig siya, may parinig may parinig. Diba? So, nandito Sara, nandito ko. Normally, Naku po. May parinig somebody went to me, ang ganda today. Hindi, mukha akong bangag. Ay, grabe sabi niya So, ang una palang nagparinig si F.L. Lisa Marcos. Kasi nung nagkita daw sila, ang sinabi niya, may lumapit daw sa kanya. Sabi, ang ganda mo. May bola pa sa kanya. Tarantado rin yung bola na yun. Talagang sip-sip Sabi, ang ganda mo. Sabi naman sabi naman ni F.L. Lisa, hindi, nga akong bangag. Maganon-ganon. Tinarayan ni Madam. Kaloka. Reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the name. I said the bangag is the word of the day. No reaction. Nang tanungin naman kung magkakaayos pa sila ni VP Sara, ang sagot ni First Lady Liza. Bad shot yan sa akin. She says, Naku. Jasper Almari, maraming salamat. Suplado naman ito ang sa mga babae naman. Hindi naman natin hindi ko sure kung bakit gayaan. Ang dito, tinatanong ni Katuning kung meron pang chance na mag-usap silang dalawa. Ang sagot niya wala na talaga. Bad set na. Sorry or whatever. Maybe she will. Maybe she crossed the line. She crossed the line. Pupunta ka sa rally, tatawagan mo She crossed the line. presidente mong bangag. Bangag? Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Mukhang napikon ng todo to si Madam Lisa Marcos. Mukhang napikon siya dun sa bangag. Hindi niya kaya. Ako, eto may nabasa nga ako sabi dun siya nabasa. Si Pangulong Duterte, ang daming kung ano-anong tumawag sa kanya. Lahat na tinawag sa kanya, mangkanor, lahat na tinawag diktator, mamatay tao,
Gurang, lahat. Pansinin ninyo. Ha? Lahat to, tinawag hanggang ngayon eh. Ang daming bumababoy kay Pangulong Duterte. Pero nakita nyo ba si Pangulong Duterte na naging ganyan? Na napikon? Nakita nyo ba siya? Nagpakita ho ba siya na nagbanggit ba siya ng mga tao o vlogger o di kaya politiko, kapwa politiko na sinasabi niyang gumaganti siya? Eh yun yung fentanyl umalis ka dyan. Yung ang fentanyl eh, di ba? Hindi nga siya nag-react eh. Kasi sa kanya, it's part of democratic country ang magsalita ang bawat Pilipino. Diba? Kasama ko sa demokrasya ho yan. Di ba? Umirit ka kung gusto mo umirit. Lalo-lalo na kung ikaw ay presidente. Kung ikaw ay presidente, maging handa ka sa batikos. Kung hindi ka handa sa batikos, pambihira. Mahinang nilalang ka. Diba? Dapat to, ako, payo ko lang po ito kay Madam Lisa. Madam Lisa, by doing this, kasi ang dating nito, para ho kayo napikon. So, hindi ho maganda. Ako, payo ko lang ito. Totoong payo ko ito. Ako sa inyo, wag ho nyo nang patulang kung sino man yung bumabanat sa inyo. Kasi it comes with the work. Being president of this country and being the first lady of this country, kasama ho, di ba? Kasama ho yan sa description ninyo. Ibig sabihin, kasama kayo ay tatanggap ng batiko sa mamamayan. And si Pangulong Duterte ay citizen ng Pilipinas. Pwede niyang sabihin kung ano gusto niyang sabihin. Huwag na ho tayong masyadong balat sibuyas. Parte yan ng demokrasya sa atin. Marami mang sinabi si First Lady Liza sa estado ng relasyon nila ni VP Sara. Matipid naman ang sagot niya nang tanungin siya kung kamusta sila nang hipag niyang sa Senate. Actually, yan ang nakakapagtaka. Bakit matipid siya pagdating kay Senator Amy? Dr. Amy Marcos. Maybe you should ask her. I'm just the outlaw. Yan ang hindi ko maintindihan. Sa parehong panayam. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit parang ang lakas ng loob niya siraan o sabihin na natin pumalag kay VP Sara Duterte. Pero pagdating mo kay Senator Amy, parang tumiklop siya. Di ba? Ano kaya sa tingin ninyo ang dahilan? Bakit kaya ho siya tumiklop kay Senator Amy? Ano kaya ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin takot siya kay Senator Amy? Ibig kaya sabihin ay siya po ay hindi naman niya target si Senator Amy. Ang target niyang tirahin at banatan at masira ay si VP Sara Duterte. Bakit kaya? Di ba ho? Yun ang tanong dyan. Bakit kaya? Nawanan lang ni First Lady Liza. Sabi nito isa, baka naman may alam si Senator Amy. Yun. Pwede. I think you have a point. Pwede yun. Kasi tandaan ninyo, nasa pamilya sila. Huwag niyong kakalimutan, never pang nag-deny si Senator Amy ng akusasyon mula kay Pangulong Duterte at sa iba pang mga vlogger. Hindi ho, never siyang nag-no or nag-yes sa issue ng kinakasangkutan ng kanyang kapatid. Hindi natin alam kung bakit, di ba?